Problemado sa pag-ibig, pamilya, o nahihirapang hanapin ang sarili? Huwag mag-atubili dahil may nakikinig sa'yo. Love Me, Kathy G. This letter is from Trish. Dear Kathy G, ako nga pala si Trish. 25 taong gulang, lumaki akong sanay mag-isa dahil sa bata pa lang ako ay iniwan ako ng mga magulang ko. Maaga akong natutong tumayo sa sarili kong mga paa, Kathy. Maaga akong natutong maging matatag, maging praktikal, at higit sa lahat, maging independent woman. Dahil siguro doon, Kathy, nasanay akong pumasok sa mga relasyon na hindi naman talaga tumatagal. May mga lalaking mas bata pa sa akin, may kaedad ko, at may mas matanda. Karamihan sa kanila, mga bata at halos lahat, Kathy, ay hindi seryoso. Mga relasyong hindi ko man lang naramdamang may patutunguhan. Hanggang isang araw, may nakilala kong lalaking tuluyang gumulo sa mundo ko. Nakilala ko siya sa isang seminar, nagkataon lang na magkatabi kami noon, Kathy. Simpleng usapan lang sa umpisa, tungkol sa topic ng seminar, sa trabaho at sa buhay. Hindi ko namalayan na sa maikling oras na yon, may nabuo na pala akong koneksyon bago matapos ang araw na yon. Hiningi niya ang contact number ko at hindi ako nagdalawang isip at doon na nagsimula ang lahat. Araw-araw kaming nagkakamustahan, Kathy. Simpleng kumain ka na ba? Hanggang sa kamusta ang araw mo. Hanggang sa nauwi na sa mga ayaang lumabas, magkape at magkwentuhan. Sa umpisa, Kathy, ilang na ilang ako. Dahil sa edad niya, masyado siyang matanda para sa akin. Minsan kapag may nakakakita sa amin sa labas, nakakaramdam ako ng hiya. Pakiramdam ko, pinagtitinginan kami. May mga matang nagtatanong, may mga matang humuhusga. Mas matanda pa nga si Vic kesa sa mga magulang ko, Kathy. Pero habang tumatagal, unti-unti ring nahuhulog ang loob ko sa kanya. Nakilala ko kung gaano siya kabait, responsable at maalaga. Hanggang sa dumating sa puntong nawalan na ako ng pake sa sasabihin ng iba. Dahil sa unang pagkakataon, pakiramdam ko may lalaking tunay na nandyan para sa akin. Kathy, isang araw, dinala niya ako sa bahay nila. Ipinakilala niya ako sa mga anak niya. Hindi ko maipaliwanag, Kathy, ang hiya at bigat ng nararamdaman ko noon. Mas matanda pa sa akin ang mga anak niya. Ramdam ko ang tensyon at mga matang nagmamasid at nagdududa. At hindi ko rin maiwasang masaktan ang makarinig ng mga bulong-bulungan, Kathy, na baka ginagamit ko lang daw ang tatay nila. Na baka pera lang ang habol ko. Dahil si Vic, Kathy, isang successful na businessman, kaya siguro ganun na lang ang tingin nila sa akin. Pero Kathy, malinis ang konsensya ko. Wala akong masamang intensyon kay Vic. Hindi pera ang dahilan kundi ang pakiramdam na sa wakas may taong handang umunawa at tumanggap kung sino ako. Hanggang isang gabi, nagkaayayaan kami magkatrabaho na mag-inom. Pagkatapos ng gabing yon, pinagbigyan ko si Victor. Isang gabing alam kong magiging turning point ng buhay ko. Pero aaminin ko, Kathy, sa edad niyang 65 taong gulang, hindi ko na nararamdaman ang saya sa mga intimate moments namin. May kulang, may hinahanap ang katawan at puso ko bilang isang babae na hindi ko makuha. At doon na nagsimula ang mga tanong sa isip ko. Gusto ko na sana siyang sagutin. Gusto kong puso lang ang pag-uusapan, Kathy. Sigurado akong mahal niya ako. Pero ang edad namin, napakalayo. Paano niya mabibigay ang pangangailangan ko bilang isang babae? Paano kung dumating ang araw na magsisi ako?
At kung sakali mang mag-live-in kami, matatanggap din kaya ako ng mga anak niya? O habang buhay na lang ba ako magiging babaeng huhusgahan, pagdududahan at hindi kailanman magiging sapat sa paningin nila? Kathy, mahal ko si Vic, pero mahal ko rin ang sarili ko. At hanggang ngayon, hindi ko alam kung alin ang dapat kong piliin, ang puso ba o ang realidad. Gulong-gulo na ang isip ko, Kathy. Naliligaw na hindi ko alam kung saan ba ako tutungo at kung saan ba ang dapat kong puntahan. Sana po ay matulungan niyo ako. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. Lubos na naguguluhan at nagpapasalamat. Trish. Love Me, Kathy G.